May nabasa po kong comment sa mga post ko po na galing po sa Bible, salita ng Diyos. Ang sabi po sa comment may nakasulat ba sa Bible na gawin mo yan? Ang ganda, no? Ang ganda ng comment. Sabi ko po naman okay lang. Kasi hindi may iwasan po yun may magko-comment Kahit anong ipopost mo, may magko-comment pero paalala na po yung may nagpo-post din naman na nandun sa tabi ng ilog, tabi ng dagat, tawa ng tawa, sayo ng sayo. Tapos nasa kalsada, nagsasalita kung ano, nagpapatawa, o pinupost nila. Tapos, may mga comment din mga kapwa creator niya, kapwa nagbablog na magtutulungan tayo, kailangan huwag yung lipat tayo ng lipat, mag-iwan ka ng bakas, mag-like ka, mag-comment ka, para dumami viewer mo, gano'n ang magtutulungan sila. So, ano pala yun, yung hangad nila na sasahod sila sa Facebook. Hangad nila na magkaroon ng sahod sa Facebook, sa FB. Tama ba? Nag-vlog sila. So, walang basagan ng trip. Okay, bayaan mo. Ganun ang gusto nila. Ako naman po, salita ng Diyos ang binablog ko dahil gusto ko gusto ko mag-vlog pero hindi ako nagba-vlog na nakangiti sa tabi ng tulay, nagsumasayaw sa tabi ng dagat. Hindi ganon. Banal na espiritu po nangunguna sa akin. Hindi ito magmalinis kasi nga, hindi ko talaga alam yon kung walang banal na espiritu ang manguna po sa akin sa mga salita ng Diyos. Kasi po iba yun Kaya para po sa nagtanong sa akin na may nag-utos ba sa akin, mayroon bang nakalagay sa Bible na gawin ko yan? Mayroon. Kasi po ang Diyos po ay pag-ibig. Mula noon hanggang ngayon, nagpadala ang Diyos ng tao para maghayag ng kanyang salita. Dahil nais ng Diyos ang lahat ng tao makakarinig ng kanyang salita. Nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. Nasa iyo na yun kung ayaw mong makinig ng salita ng Diyos. Ganun yun. Ang inyong lingkod, pinagkalooban ng Diyos ng banal espiritu upang maipost sa FB, sa YouTube ang kanyang salita. Biblical din po yun na ihayag mo ang biyaya na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Tinanggap mo ng walang bayad, ihayag mo ng walang bayad. Hindi ako naghahangad ng sahod sa Facebook, sa YouTube. Biblical po yun. Kaya nagpo-post po ako dito. May dahilan po ako sa sarili ko, bukod pa sa banal espiritu na nanguna sa akin na kailangan ko mag-post ng mga salita ng Diyos. Yung sarili ko po, biblical din po kasi na walang lumalago sa pananampalataya kung ikaw ay nag-iisa. Kailangan may humahandle sa iyong pastor, mayroon kang sambahan na inaatinan. Ang iyong lingkod na sa work lang, magdidiyo po ng Merkules. Kadalasan kasi ang atin sa sambahan linggo. Kaya pinupost ko yung mga salita ng Diyos na pinagkaloob sa akin ng Diyos na kaalaman, para sa ganun hindi ako nag-iisa sa pananampalataya ko. May mga viewer din naman ako at may nag-comment din naman, may nagtatanong. So yung mga pananampalataya na yan, yung mga tinatapos nila ang salita ng Diyos na pinupost ko, yun sumasampalataya yun kay Jesus. Naniniwala yun na si Jesus ang daan. Naniniwala yun na si Jesus ang buhay. Walang makarating sa Ama kundi sa magitan niya. Wala makarating sa kahit ng langit kundi sa pamamagitan ni Jesus. At turo ni Jesus ang ating pamumuhay araw-araw, ang ating pagpakinggan, dahil yun ang gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mabasa po natin sa Mateo 17:5. Ang sabi ng Diyos Ama, dinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Napakalinaw po nun. Nasa inyo na po yung babasagin nyo yun. Pag binasag nyo yun, hindi salita ko ang binabasag ninyo, kundi salita ng Diyos. So pakinggan din ang turo ni Jesus, dahil yun ang gusto ng Diyos Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Huwag kung kayong turo. Saan yung turo ni Jesus? Saan? Nandito po sa aklat ni Mateo hanggang sa aklat ni Judas. Mababasa sa Bible yun. Bagong pahayag.
Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Mabuhay po tayong lahat. Pagkapalain po tayong lahat ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos kahit saan kayo pupunta. Sa mga trabaho pinasukan ninyo, kahit anong negosyo niyo, anong pinagkikitaan niyo sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung walang halong pandaraya, pagkapalain po kayo ng Diyos.